Nasa state of calamity na rin ang bayan ng Glan sa Sarangani dahil sa matinding pinsala ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Glan Sarangani Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Antonio Acharon Jr. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. May buntag. Opo. Pakilarawan nga po kung gaano katindi ang iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol dyan po sa inyong lugar. So, affected siya, ma'am. No water, walang kuryente, tsaka walang signal. Isolated kami dito. Tapos yung mga private buildings, yung ibang buildings nag-collapse. Opo. Doon sa mga infrastruktura po, sir, ano po yung mga may matinding epekto ng lindol? Yung municipal hall namin, ma'am, nag-collapse na talaga siya, ma'am. Kanina sabi niyo parang isolated, ano? Bakit po? Kumusta po yung access dyan sa lugar niyo? May mga lugar ho ba na hindi madadaanan dahil napinsala yung tulay o kaya naman yung kalsada ay nagkabitak-bitak? Yes, ma'am. So, going sa north, ma'am, going to connection with Jensen, may mga around 400 meters na hindi pa naaayos. Yung mga bridges na nahanapan na ng solution, and going to the south side ng Glan, hindi pa naaalis yung mga landslide, truck slide sa mga highways, ma'am. Apo, and as we speak, kumusta ho yung linya ng komunikasyon, supply ng tubig at kuryente? Yes, ma'am. Yung tubig, yung sinabi kanina, kulang namin ng potable water. Yung kuryente, wala pa rin kuryente. Yung signal, unstable sa internet, tsaka yung sa mga cellphone companies, ma'am. Opo, at sa ganitong mga pagkakataon, napakahalaga po na nagpa-function ng mga ospital. Kumusta po ang mga ospital dyan? Operational naman po ba? Yes, ma'am. Operational naman yung provincial hospital natin, ma'am. Opo, ito po ba naranasan nyo na pagtama ng ganitong kalakas na lindol? First time ho ba dyan sa kasaysayan ng Glan, Sarangani? So, nung 2023, may 6.8 na yon. Tapos, yung bago lang, 7.8. So, medyo, sa experience namin dito, yun yung pinakamalakas. Apo, at so far, kung ikukumpara nyo ho yung sinasabi nyo na 6.8 at itong 7.8, ano ho yung extent ng damage? Pareho ba o mas may matindi ho yung ngayon? Mas grabe ngayon, ma'am, kasi na-isolate talaga kami, ma'am. Tapos yung mga barangays, isolated din po sila, ma'am. Apo. Ano po ang inyong latest casualty doon sa mga kababayan nyo dyan? Yes, ma'am. So, ngayon, ma'am, kami ngayon, ma'am, search, rescue, and retrieval ngayong araw. Yung mga pamilya po na lumisan muna dahil naapektuhan yung kanilang mga bahay na pinsala, ano ho ang plano ng LGU doon ho sa mga wala pang mauuwi ang bahay? Medyo whole municipal-wide kasi siya, ma'am. Opo. Yung ma'am, sa labas lang ng bahay natutulog, iba sa kalsada kasi may fear sila sa mga aftershocks na nagaganap. So mas gusto lang sa mga malapit sa mga bahay-bahay nila? Yes, ma'am. Sa labas ng bahay, sa labas mismo ng bahay, ma'am, ba? Yung, kasi marami pa rin aftershocks na nangyayari. At napaparatingan naman sila ng tulong kahit pa hindi sila pumunta sa mga evacuation center? Yes, ma'am. Kasi yung evacuation center, ma'am, nasali din na nasira. Napinsala din. So wala din sila talaga malilikasan. Wala din gustong pumasok na evacuation center kasi konting yanig lang, tatakbo agad sa labas. So mas pinipili nila na sa labas na lang ng mga bahay nila. O Yes, yung ma'am. open. Open field. Open, ma'am. Tapos maglalagay na lang po sila ng mga tent. Ganun po ba? Yes, tent, foam, mga ganyan. Sofa. So, yun po yung mga kailangan ng mga kababayan natin. Anyway, maraming salamat po, Ginoong Antonio Acharon Jr. Siya po ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Glan, Sarangani. Sir, mag-iingat po kayo dyan. Yes, ma'am. Thank you din, ma'am.